pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panalangin sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. Mahal na Birheng Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming narito sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala ng iyong kalins-linisang pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa ang kababaang loob mo ay aming tularan at harapin namin daloy ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapurihan nawa namin si Jesucristong Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo sa mandali. Ang Shrine Ministry dito sa ating dambana ay may programa na Piso Ko, Handog Ko sa 3 patron. Ito po ay para sa pangangalaga ng ating mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambao. Sa mga nais po na maghandog ay meron po tayong donation box sa matatagpuan sa may malapit sa pintuan ng ating dambana. Meron din po tayong pinamimigay ng mga bottles sa ating opisina. Kung sakali po na ito ay mapuno, mangyaring pakabalik na lamang po muli sa ating opisina. Para po sa kaalaman ng lahat, as of April 2025, ang kabuang halaga na naliko mula sa mga handog ay nasa 125,858 pesos and 72 centavos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ipinababati din po na bawal ang magdala ng alagang hayop sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Isama rin po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat ni Rudy and Merly Enriquez and family, Prudentes Bondok and family, Loren and Meli Garcia and family, D.E. Henry Alcantara and family, Dr. and Mrs. Joel and Bobet Gutierrez and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Marisol Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Ariel and Mariludes Alfonso and family, Marcelo Calixto and family, Pancracio de la Cruz and family, Diego and Lourdes Reyes for wedding anniversary. Naratanging kahilingan, San Pascual Bailon, Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Linley Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodi and Sonny Revamonte and family, Miguel Anthony Federino and family, Senny Salen Legaspi family, Annalyn Esmilla and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Orlando III, Olan and Tess Anastasia and family, Dr. Liana Anastasio Ramos, J.M. Babes, Hans Joseph Rivera, Teresa Bay and Brian Pastoral, Joselito de la Cruz and family, Marisabela Yu, Risalinda Rubiano. Para sa kagalingan ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Cordelisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Erwin Pontiliano, Mandy Tan, Laura de Ocampo, Clarín Santiago, Luisito Conanan, Calix Jays Lizarondo, Teodoro Cruz Jr., Nolicita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Evangelina Capiral, Edwin Rosales, Martina Agazer, Rosalina Kaubig, Jeremy Ven, Colby Atisado. Para sa pagkakaroon ng supling ni na Mervin Maricris Policarpio, Austin and Jamie, Lynn Koshi, Roberto Jr. na Maria Teresa Silverio, Sarnan and Jenny Rivera, Libon Elaine Chua, Aladin Lorna Roque,
Ace and Michelle Roque, Gino and Regine Marquez, Alvin and Kat Santiago, Christian and Roma Angat, Rap Gabriel and Janela Deras, Joseph Michael and Vanessa Habson, Jeffrey and Sarina Ann Policarpio, Jesse and Joanna Marie Cartasiano, Edilberto and Kin Kathleen Sala Ramos. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Reverend Father Danilo de los Reyes, Reverend Father Sus Palileo, Francisco and Pedra, Ernesto and Emiliana, Alfredo Epifania, Delphine and Felisa, Salustian Maria Purisima, Francisco and Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aligo da Freda, Leocadia, Timoteo, Senon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Felicidad Galang, Edilberto and Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Ansures, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Bob Huat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Stephen Cruz, Teodoro Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Celtil Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelio Sr., Miguel Amadera, Leonardo Estacio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Armand Peregrina, Florence Sinay de Resurrección, Ferdinand Resurrección, Felipe Leonor Bamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Marcarlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Susan Garcia, Rolita Paglia, Reynaldo Abendaño, Galoy Veronica Espinosa, Gilbert Rodriguez, Ramona Marinas, Josephine Marcelino Marilu Talag, Marcela Flores, Iluminada Manahan, Gilberto Manahan, Elizabeth Omagap, Narisa Inocentes, Macario at Catalina Domingo, Rufo Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Percival and Yolanda Pascual. At para sa lahat ng mga yumao sa kripto ng ating simbahan at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio.
Dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng impyerno. Ang Santo Papa na kahalili ni San Pedro ay tinatawagan na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Sa liturhiya, ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo ay gumugunita sa pag-aalay nila ng buhay para sa mabuting balita. Ipinakita nila ang dalawang larangan ng paglilingkod, isang tagapamuno at isang tagapangaral. Ang second collection sa linggong ito ay para sa Pontifical Society of St. Peter. Turo ng simbahan, sinasabi ko ito una sa lahat sa aking sarili bilang kahalili ni Pedro ngayong nagsisimula ako sa aking misyon bilang obispo ng Roma, gaya ng sinabi ni San Ignacio ng Antioquia, na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Dapat tayong tumabi upang si Kristo ay manatili, ang maging maliit upang si Kristo ay makilala at luwalhatiin, at ibigay ng buong buo ang sarili upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makilala at mahalin siya. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Itignan niyang sanlibutan at ang na tayo lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri. Nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon tayo po ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Pablo at San Pedro. Ating po lingin na sa kanilang pangunguna at sa kanilang halimbawa, tayong lahat ay makasunod sa landas na tinuturo sa atin ng mga apostol upang tayo maging tunay na mga alagad ng ating Panginoong Kristo. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na ba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin,
Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mo ang masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nakikita natin na iniligtas si Pedro mula sa kamay ni Herodes. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya siya ni Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niya ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantalang siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan, gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapo siya ng 2 tanikala at may tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagdakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat.
Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib siya'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni Apostol San Pablo ang kanyang pag-aalay ng buhay sa Panginoon at ang katiyakan na kakamtan niya ang korona ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nanabit-nabik sa muli na yung pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon na magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ibinibigay ng Panginoong Hesus ang susi ng kaharian ng langit kay Apostol San Pedro. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao,
kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang paintulot mo sa lupa ay paintulot sa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Dalawang katauhan, ngunit mayroong isang layunin. At pinakita po sa atin ang buhay ni San Pedro na siya ay isang ordinaryong mangingisda na sumunod sa Panginoon sa kanyang pagtawag. Sinasabi na yung tanong ng Panginoon, sino raw ako ayon sa mga tao? Ay nasagot ni Pedro ng tama. Kapag sinabi niya, kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Gayun din naman, sinabi ng Panginoon kay Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. Pinapakita po sa atin dito ang tiwala ni Pedro sa Panginoon at ang tiwala ng Panginoon kay Pedro. Nagtiwala si Pedro sa Panginoon sapagkat nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nang ito'y magbagong anyo, nang ito'y magsabi sa kanila na iulog niyo in lambat at makakahuli kayo. At nang sabihin ng Panginoon din kay Pedro na halika, lumapit ka dito, at siya'y nakalakad sa tubig. Ngunit nang siya'y nagkaroon ng pag-aalinlangan, ay siya'y lumubog. Sinabi ni Pedro, Panginoon, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako isang makasalanan. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pag-amin sa kanyang pagiging makasalanan, pinagtiwalaan siya ng Diyos na maging tagapanguna at tagapangulo ng ating pananampalataya, ng ating simbahan. Kung kaya't si Pedro ang naging unang Santo Papa at magpahanggang ngayon ay siyang namumuno para sa ating pagsunod sa landas na tinahak ni Kristo. Kaya din naman si Pedro ay nagpakita ng kanyang pag-aalay ng buhay sapagkat siya ay nagbuwis ng buhay alang-alang sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus ng patiwarik, ay minabuti niya na ialay ang kanyang buhay sa Panginoon. At upang maging halimbawa ng isang matatag at matapang na pananampalataya sa Panginoon. Ngayon din naman si San Pablo. San Pablo po ay isang masugid na Hudyo at Pariseo. Ngunit sa kanyang pagiging masugid ay kanyang itinuturo ang pananampalataya ng mga Hudyo. Ngunit siya ay nagbago sapagkat ng kanyang pinag-uusig ang mga Kristiyano papunta nung siya ay patungo sa Damascus, siya ay pinagpakitaan ng Panginoon. Kung kaya't ang liwanag ng galing kay Kristo ay bumulag sa kanya at sinabi ng Panginoon, Pablo, Pablo, bakit mo ako pinag-uusig? At ito ang naging dahilan ng kanyang pagkabulag
Ngunit itinuro din sa kanya ng Panginoon ang daan patungo sa kanyang kaliwanagan. At muli siyang nagkaroon ng paningin sa pamamagitan ni Ananias, sapagkat tinuro sa kanya ang tamang gagawin upang siya ay makakita ng liwanag. At ang liwanag ni Pablo ay tinanggap mula kay Kristo, mula sa Panginoon. Kung kaya hindi lamang salita, kundi bagkus sa pamamagitan ng konkretong pananalig at pananampalataya ay nagbago si Pablo. At kanya ding ibinuwis ang kanyang buhay alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung ating papagninilayan sa panahon natin ngayon na nagyayera doon sa Israel at sa iba pang bahagi ng Middle East, sa Iran at sa Gaza, ano kaya ang magiging damdamin ni San Pedro at San Pablo sa ganitong mga pangyayari? Siguro po makikita natin na hindi sila sang-ayon sa mga paggamit ng karahasan sapagkat sila ay nag-alay ng buhay hindi para makipaglaban, kundi bagkus panindigan kung ano yung tama at iwasan yung mali, kung ano yung tunay at hindi yung mga peking pagsunod, kung ano yung sinasabi ng pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan, ay siyang ginampanan ni San Pedro at San Pablo. So, San Pedro ay naging tagapangulo, naging tagapanguna, at si San Pablo naman ay naging tagapangaral at tagatupad ng misyon. At ang dalawang ito ay mayroong misyon. Misyon ng pag-ibig, pagkakasundo, pagtutulungan, at pagdadamayan. Na kung saan ito yung dapat nating panindigan sa panahon natin ngayon. Hindi ang digmaan, hindi ang patayan, kundi ang pagtulong sa isa't isa, ang pagiging komunidad at pamilya ng ating Panginoon. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaw sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Humiling tayo sa Ama na may pananampalatayang tulad ni San Pedro na mga isla at batong pinagtayuan ng simbahan at si San Pablo na tagapagturo ng mga bansa. Ating isa mo, Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang susi ng kahariang hawak ni Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, ay magdala ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga misyonero ay magtaglay ng sigasig at tapang ni San Pablo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga inuusig dahil sa pananampalataya ay palakasin ng dugong dumanak mula sa mga apostol.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa tayong magmamalasakit sa simbahang ginagabayan at iningatan ng mga nauna sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga namayapan tapat sa Panginoon ay gawing marapat na korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Ama namin makapangyarihan, binigyan ng panalangin ng iyong sambayan na nasasalig sa pananampalataya ng mga apostol. Sa pamamagitan ng Jesucristo, ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Lumanak na, lahat ay mapatawad. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdanan niyo sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manayang makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayon aming ikagalang na San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipo ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon ay dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel nag-isait ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin banalik ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon at iniyabot sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman namatapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Manatiling nakaluhod ang lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Diyo na aming Santo Papa, ni Dennis ang Bispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila yung muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng wala Birang Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng apostol, San Pedro at San Pablo. At lahat ng mga banal, San Pascual Bailon, Santa Clara, at ang Birang Maria na sa lambaw na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak, na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman ang agaling na utot sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating awitin ang Ama namin.
namin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ayon pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panahon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aking pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang samayin nyo. At sumaiyo rin. Ating pambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid na itong ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan sa libutan, mapalad tayong lahat na tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
dakilang pag-ibig mo sa akin. Meron po tayong second collection para sa Pontifical Society of St. Peter. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, kami pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayana, na nanatili sa tinuro ng mga apostol, sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan, at pinatatatag ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, maayo tayo isabuhay natin ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.